Slater Young nilubog sa baha ang Cebu. Galit na netizen si Nisi kay Slater at sa project nito ang malawakang baha. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Mainit na pinag-usapan ngayon ng mga netizens, lalo na ng mga taga Cebu, ang social media personality na si Slater Young dahil sa proyekto nyo sa Cebu na di umano'y nagdulot ng malalang baha sa lugar. Kamakailan lamang ay hinagupit ng Bagyong Tino ang Cebu. Nagdala ito ng malakas na hangin at pag-ulan na nagdulot ng malawakang pagbaha na sumira sa maraming bahay at kabuhayan. Pero mas nag-init ang ulo ng mga taga Cebu kay Slater Young at sa kilalang project nito na Monterrazas de Cebu. Ayon sa mga apektadong residente, hindi lang ito basta baha. Ito raw ay resulta ng proyekto niyang ginawa sa kabundukan, proyekto raw na nagpabago sa natural na daloy ng tubig, dahilan ng mas malalang pagbaha sa lungsod. Inulan ng batikos si Slater sa social media. Marami ang nag-aakusa sa kanya ng pagiging manhid, bulag-bulagan at binyi-binyihan sa epekto ng kanyang mga proyekto sa kalikasan. Matatandaan na matagal nang tinututulan ng mga officials ang pagpapatayo ng kumpanya ni Slater Young ng proyektong ito. Sina dating Mayor Tomas Osmeña at Mayor Mike Rama ay tutol na dito dahil nakita na nilang posibleng magdulot ito ng pagbaha sa mga mabababang lugar. Mula pa raw 2008 hanggang 2011, alam na ng mga eksperto ang panganib na ito. Kaya ang tanong ng marami, kung alam na noon pa man, bakit pinayagan pa rin itong magpatuloy? Ayon sa ulat, nagsimula pa raw ang Monterrazas de Cebu noong 2007, nang aprobahan ng DENR ang Environmental Compliance Certificate nito. Sa gitna ng mga patutsada, ipinagtanggol ni Slater ang sarili, sinabing may flood control measures daw ang kanilang proyekto, at hindi ito dapat sisihin sa biglaang pagtaas ng tubig. Pero tila hindi ito sapat na paliwanag para sa mga nadurusang residente, dahil habang lumalalim ang baha sa mga lugar tulad ng Guadalupe, Labangon, Sapangdako, at Buhisan, mas lalong lumalalim din ang galit ng mga tao. May mga residente pa nga na nagsabing hindi lang tubig ulan ang bumaha, kundi mocha-colored water, galing daw mismo sa lupa at batong anapo ng Monterrazas. Sa social media, sunod-sunod ang mga post ng mga mamamayan. Sabi ng ilan, hindi raw ito simpleng issue ng ulan, kundi isang malinaw na bunga ng kapabayaan at kasakiman. Tinawag pa siyang kontraktor sa flood control projects na siya rin dahilan ng pagbaha. Ang iba, sinisisi na rin ang DENR at DPWH, mga ahensya, na dapat nagsuri kung may masamang epekto sa kalikasan ang proyekto ni Slater. Pero tila pinayagan pa rin itong ituloy, napabili na naman siguro ng permit, sabi ng mga galit na netizens. Lalo pang uminit ang issue ng maglabasan ang mga lumang dokumento. Question si Slater at ang IN kung gaano karaming ektarya ng kabubatan at kabundukan ang gigibain para lang maitayo ang Monterrazas project. Paano raw magiging sustainable kung mas marami ang mawawasak kaysa sa maibabalik na greenery? Tinuligsa din ang kakulangan ng malinaw na environmental impact assessment at ang tila tahimik na pagtanggap ng mga opisyal ng gobyerno sa ganitong proyekto.